Lulu, baka later yan, boss. I-legalize na ni Marbil ang energy booster. Alfredo, bagong energy drink, shabu daw. Bangag talaga yan si Marbil. Matagal na rin, Okta. Hindi po matagal lang sa ano. Isang isang election pa lang, hindi pa po matagal yan. Eh kung ang gumagamit po diyan sa Okta Arts, eh ito pong gobyerno na nakaupo ngayon, eh di normal pa lang dahil isang election. Matagal na rin na Kastiwayo, inaway nyo ba ang mga solid DDS viewers dito? Ano ba sinasabi mo, Kastiwayo? Bakit nagagalit sa iyo ang mga DDS? Bangag ang admin ngayon, Boss Bas. Inuulit lang ni BBM ang pagkakamali ng mga dilaw. Akala ata nila pupurihin sila ng mga tao kapag siniraan ng mga Duterte, di na natuto sa kasaysayan. Corrected by SWS founded in August 1985. O, kita nyo, 1985 pa. Ayan po, yan ang mga paniniwalaan natin. Ibig sabihin, kung nag-exist po sila ngayon, kumikita po kasi yung mga survey company pag meron pa pong nagpapasurvey sa kanila. Ibig sabihin, pinagtitiwalaan pa sila ng mga politiko. Yung Okta Arts po, walang nagtitiwala dyan. Ginagamit lang siguro yan para, sabi ni Sir J, nabili na pala ng isang Crocodilius ang Okta Arts Dancers Research. Kaya pang-admin na sila. Kita nyo? SWS founded. Wala na kayong magagawa. Sikat talagang Duterte. Solid kami. Tsaka sila lang po yung hanggang ngayon very popular. O Estrada, si Era po, very popular. Tapos isang taon lang, wala na. Lahat po ng presidente ganun. Si Duterte lang po. Popular nung nanalo. Nung paalis, mas lalong popular. Tapos ngayon, anak niya naman. Ipinagbabawal po sa mga government workers an ostentatious display of wealth. Kita nyo, yun po yung termino, no? Ostentatious display of wealth. Kahit na hindi mo ninakaw yan, kahit yan ay galing, no? Sino ka man, saan ka nakakita na yung PNP chief pinagtatanggol yung paggamit ng bawal na gamot dahil ginagamit lang daw sa energy booster. Ano daw? Correct. Huwag natin makalimutan droga sa Malacanang, Sir Badong. Ito pa, tignan nyo ang kwento nila. Sa kwento nila, kita nyo na, maski sa Malacanang, nakakahuli kami. Yun na nga Malacanang nagbebentahan ng droga. Ano ba? Pagmamalaki nyo, Malacanang nagbebentahan ng droga. Grabe naman kayo. Solid pa din ang Duterte dito sa Saudi. Never again sa mga Marcos. Ano approval rating Inday para Sara sa SWS o Pulse Asia? Number 1 po siya sa Pulse Asia. Dito po sa Okta Arts, kulelat. Hindi nyo man lang, alam mo, titimplahin nyo naman yung kapanipaniwala. Ito mga, ano na yan kapanipaniwala na yung Pulse Asia at SWS Sir Badong, sa tingin ko, baka hindi matapos ni PBBM ang termino niya. Baka may mangyari, magkagulo ang Pinas. Boss, maganda siguro laging panawagan, habulin ng batas ang mga kurakot na congressman. Kastiwayo. Yan. Good evening, Boss Buds. Anong pinagsasabi nun? Naka-energy booster ata. Buds, discuss mo nga ang COA. Bakit sobrang corruption ngayon? Anong ginagawa ng COA kahit post-audit na lang sila? Ang didiscuss ko sa COA. Ano ba gusto niyo i-discuss ko sa COA? Hindi naman nga na-audit Hindi po ba? Yung gastos po ba ng mga congressman? Hindi po na-audit. By certification lang sila. Ano i-audit mo ron? Certification lang, okay na. Gumawa po sila ng batas para sa kanila. So lahat po, kaya nilang busisiin ng budget. Ito ang unfair Lahat ng ahensya ng gobyerno, lalo na po yung mga Duterte, kaya nilang usisain ng mga budget. Pero sila wala po makakausisa ng budget nila. Pati chief ni Bangag, may sayad na rin.
Antayin niyo ang video ni Sara Tao Bambangag. Tawahin niyo ang video ni Sara Tao Bambangag. 2016, ibinoto ko si Duterte hindi dahil sa Marcos Region 2, Cagayan Valley, here, no more solid north. Sabi ni Lop Earth. Isa pa yung Octa Arts Dancers Research na yan. Kulelat si BP sa survey pero walang pinagkakatiwalaang survey company na nagko-corroborate sa survey nila. Wag kami Octa Arts, utot nyo. Correct. Mawawala na kayo sa ano kagad, sa sirkulasyon kasi kontra kayo sa katotohanan. Kinonekta niya ang ekonomiya sa droga. Ganyan kabutaw ang utak ni Marbil. Nasa isip ni Marbil. Eynard Ramos, present. Nasa isip ni Marbil, naka-good points ako kay BBM. Bahala na sasabihin ng iba. At least, nasa pwesto pa rin. Kulto ako ni Digong. Hihina ang power ni BBM pag ang mga Duterte candidates ang mananalo. So vote wisely. Matagal nang wasak ang Solid North. Si Kabutas anti-Duterte kaya nag-unsubscribe na ako dati, tagapagtanggol pa niya. Ako ngayon di na. Solid North po ang dumami. Solid North. Ruru, nada, Wyoming. Propaganda survey ang Octa Arts survey. Matagal na wasak. Yan. Naku, yung Octa Research nung campaign election ng 2022, ginawang kulelat si BBM, tas si Lenny at si Etneb daw ang mataas sa survey. Yun pala baliktad, fourth si Etneb. Inday Bidak. Talagang hindi pala katiwa-tiwala yung Octa Arts na yan. Mahirap may 3 years pa si Bangag. Marami na mga walking dead sa kalsada kasi ang PNP chief may brain damage na, epekto ng droga, protector, kawawa. Ang ating inang bayan, inabiso na nila. Iyan po ang sabi ni Migs. Sir Bats, ginawang kape ang drugs para daw ang hindi makatulog. Iyan ang bagoong Pilipinas. Kawawa po tayo dyan. Di kaya user din si Marbil, boss? Kasi wala sa hulog ang sinasabi. Yun nga no? Bakit ka wala sa hulog? Talagang first time na PNP chief na parang pumapabor sa droga. Sir Bats, ginawa, yan, sismig. Di kaya, ayan, dami ko gusto sabihin kaso di ko alam paano sabihin. Eto na lang, Okinayo, dinadail yun ni Apo Lakay. Junior, sinira mo si Apo Lakay. Tatlong electoral votes lang ang sa Wyoming, Sir Castiwayo. Sorry Kuya Bads, hindi nagustuhan ni Castiwayo na 100 na lang ang loyalista. Yun naman pala Tama naman yun. Hindi naman siguro 100 lang yan. Siguro mga 1.5. Hindi naman. Siguro sa 32 million, mga 3 million sila. Sir Baz, nakita mo na ba yung letter ng taga Ilocos na humihingi ng tulong kay PBBM kasi unsafe na daw ang lugar nila? Parang may takutan ata na nangyayari sa lugar ni PBBM. Nakita ko lang yun sa TikTok. Aba, hindi ko pa po nakikita yan. Ruru, sa California. Yan, Marbel, sumigaw ka na ng General Marbel. Sige. Pahawakin mo muna ng ng barbell. Kaya walang drug lord na nahuhuli kasi parang drug lord. Hindi, kaya po walang drug lord na. Kasi nga po takot Takot po ang drug lord ngayon dahil biruin nyo, bloodless. Matatakot ka talaga basta ganyan ng mga pronouncement, di ba? Kay Tatay Digong, yung putya, hindi sila natatakot. Dito, bloodless. Paano yun? Hindi nila maiisip. Suko na nga kami. O kaya, magbabagong buhay na kami. Hindi na kami mag-ano ng droga. Putya, delikado kami riyan. Bloodless. Mas nakakatawa yung sabi ni BBM.
Wow, ganyan kataas ang tubig. Pero di napansin na walang kabilya yung kalsada. Bangag talaga. Walang kabilya, kaya pala naanod. Ano ba yung ibig sabihin ng kabilya? Susuko na daw mga drug lord kasi magiging bloodless sila. Niliteral na mawawala ng dugo. Salamat kaayo. Nakakabuisit, no? Yung hindi ko alam kung ano salita yun, pero pag si ano na, siguro maganda meaning nun, no? Salamat kaayo. Salamat ka. Pero yung na, ang corny, chapel, chapel is kapilya. Kabilya. Hindi, kabilya eh. Ngayon, naintindihan ko na kung bakit bloodless drug war. Ang gusto ni BBM kasi baka siya nauna na dumanak ang dugo dahil siya mismo drogista. Wow, Jane, it's great to hear that nag-check na kami sa Montana. Kabilya is bakal. Oh, wala talaga. Nakita nyo ba? Talagang walang, di ba pag nasira yan, dapat may makikita tayo. Ito po ay sa Bicol. Speaking of ano, no? Ayan, no? Sabi rito. Kwentong barbero kung nagawa ng netizens na i-call out ang mga senatong at congressman na maluho, pangalanan at i-call out nyo rin ang mga engineer at contractor ng mga government projects tulad nito sa Bicol. O ito daw po sa Bicol. O ulitin natin. May nakita ba kayo na ano, na bakal man lang dyan? Wala akong nakitang bakal, tinititigan ko eh. Sa malaki wala eh. Dito lalo sa maliit, wala. Semento. Bakal yan, kabilya. Talaga lang meaning nun sa Tagalog, Boss Buds. Talaga? Salamat talaga? Salamat kaayo. Salamat talaga. Mr. Chair, hindi po siya incompetent. Kabit po siya, kabit. Kabit bakal. Yan po ang kinakailangan natin sa mga kalsada natin. Kabitan nyo ng bakal. Ang naganda lang si Saldico para mapabilis ang pagtakas nila. Salamat kayo sa English salitang Bisaya. Thank you so much sa English. Salamat kayo means maraming salamat. Di bagay kay Uy, wag nyo basta-basta call out yung mga engineer o contractor, mga private person yan. Baka makasuhan kayo ng libel o cyber libel. Kaya ingat po. Hindi po kami nagko-call out. Yun po yung sinabi nito. Kasi yung binabasa ko kung saan eh. So, alam na po natin na sa Bicol yan. Boss Baz, ang ibig sabihin, maraming salamat. Walang bakal, Sir Badong, naging bukal ng lawa nangyari sa Bicol. Baka wala, baka pinagbawal na sa Bicol yung bakal. Hindi pa po flood control yan, ha? Kalsada po yan, yung nakita natin. Asan kaya yung flood control? Siguro, Boss Buds, nauna yung bakal natin. Di palpak pa rin. Nakahiwala yung bakal sa semento. JC nandiyon eh. Nauna raw yung bakal. Paano mauna? Kaya nga po ipapatawag lahat ng head sa OBP satellite sa Quadcom kasi gusto nila mawalan ng oras ang OBP sa pamamigay ng tulong sa mga nabaha. Yak, si Risa, binalatuba niyan dialect namin mga Bisaya, si Kibs ang rason niyan. Kung ba't niya sinasabi yan as if papansinin naman siya. Salamat kaayo. Salamat kaayo, Mr. Chair. Badong Ratlis, ganyan talaga ang kalsada, walang bakal para madali matibag. Talaga. Kinuha na ni Karina at Christine yung flood control. May mga pagkakapareho talaga sila, no? Mahilig sila mag-justify sa mga mali nilang gawain. Ang salamat kaayo,
po ay Visayan word Cebuano meaning thank you very much. I am from Cebu. Out of stock ang baka sa Bicol lang, sir. 5,500 flood control is just one of the many corruption ni BBM. Correct. Tsaka billion, daan billion po. Daan billion, grabe. Yung Octa-Arts na yan, dati suportado yan ng UP. Ngayon, di na sila sinusuporta ng UP. Alam ko nagsimula yung Octa-Arts kaya may dating sila. UP Octa Research yung ano nila eh. Nung una, may UP Octa Research pa eh. Pumalag yata yung UP. Kaya tinanggal nila. New project na naman, Mr. Chair. Yan. Sir Badong, kuwang-kuwang mong boses ni Risa, Mr. Chair. Salamat kaayo, Mr. Chair. Congrats, mga DDS vlogger sa loob ng OVP office. Yan. Ayan, mga kabatas natin. Ayun nga po yun eh. Yung po yung sinasabi natin na yun. Dapat palitan niyan si Marbil. Out of stock ang bakal sa may National Steel Corporation tayo dati anyari. Binenta, alam niyo naman panahon ni Tabaco, benta lahat eh. Kahit man lang sana undersize na bakal nilagyan nila. Salamat kaayo, maraming salamat. Masayahing bata, palakyod. Up yan, UP yan originally kaso may bumili na private. Yan ang problema pag malaki ang cut sa proyekto. Correct, bumabawi po yung mga contractor. Pero mas mahirap yan kung yung contractor mismo ang congressman. UP yan. Lagyan nga natin to si Leonard kasi gumawa to ng mga caricature ko nung araw eh. Gawin na nating moderator. Ayan, para naman pasalamat ko sa kanyang mga caricature. Yan ang problema pag malaki ang cut. Malaki na utang ni PBBM sa pabahay, ilang milyon na ba, boss? 1 million a year eh. Pangatlong taon niya na ngayon, dapat 3 million na. Wala pa yatang 100 taon. Mr. Chair, salamat kaayo, dagang salamat at parang bubuyog sa tainga nakakain. Pwede ka ba kasawhan si Saldi ko dahil sa palpak na flood control? Ayan po, magandang itanong sa mga abogadong natin, mga vlogger na abogado. Ako po kasi manghuhula lang ako dyan eh. Pero tanong nyo po kay Attorney Trixie, kay alright, mga kabatas natin. Yan po maganda yung itanong. Kasi pag ako yan, huhulaan ko lang yan eh. Kita nyo naman, yun po yung kakulangan natin. Hindi po ako magmamagaling. Sir Buds, plano raw imbestigahan ng attendance ni BP Sara sa Quadcom. Imbestiga lang na imbestiga. Sanay na kami dyan eh. Yari kayo pag tinoyo po yung mag-ama. Ayan, katulad niyan, meron na naman sila, di ba? Binanggit na naman nila si BP Sara. Undas na undas, babanggitin nyo. Baka matuluyan na yung yung topic niya si Martin. Kayo na naman ang may kasalanan niya. May pa-lookout pa kayo. O, sige, i-lookout nyo mukha nyo ngayon. Salamat kaayo. Pwede ba nating tawagin si BBM na Boy Benta 2 imbes na si Cois? At least si Cois hanggang salita lang. Akala ko naman hanggang Maynila. Umami na nga, ayaw. Boss Baz, lumabas din sa Octa Research na most trusted government agency in DepEd dated April 18, 2024. Alam niyo po, nung una naman, talagang gano'n, nagpapahiyang sila, di ba? Panay papuri pa. Para tanggapin natin. Gano'n lang talaga yung style. Ngayon, pag magkasalungat na sa katotohanan, akalain nyo yan, tumaas ang mga rating nila, putya, panay kapalpakan nga eh.
Castiwayo, favorite ko dyan. San Norris at yung Jane Bramlett, swing state yung Ohio, di ba ate? Pati yung property sa may Star City, balak ibenta din. Hindi po balak. Nakatakda na po yan ngayong taon. Siguro may buyer na. Baka magulat kayo sa mga buyer, sila-sila din. Virus is not funny matter. FPRD, I'm not joking, ma'am. Tsaka yung yung sinabi ni meron pala sila sagutan na ganito anong sabi ni PRRD, yung guilt is personal, ma'am. Yes, I know. It's very personal. It's very personal. Hindi na unawa. Kinukot, pinapaliwanag ni Duterte yung naaayon sa batas. Yes, I know it's very personal. Nilagyan ng very.